Message ng 13. Kung nyo, even this message, kalimutan nyo. Huwag nyo lang itong kalilimutan. Alam nyo kung bakit? This is now the climax ng ating revival night, mission convention, and church anniversary. Ang topic natin, napakaganda. Inuwis tingin ko sa sarili ko. Bakit ba ako in-invite ni Pastor Jake dito? We are vessel unto honor. Okay. Ay talaga. Wala akong magic na magaganap dito. But, gusto ko lang po na maunawaan ninyo for you to be a vessel unto honor. Meron po ako dito tatlong cups na may kanya-kanyang laman. Ito pong cup na to, nagpapakita na isang tao na walang Panginoon sa buhay. It means to say, totally sa buhay niya, hindi niya kilala ang Panginoon. If that is the case, paano siya magiging vessel unto honor? Kasi sabi ko nga kanina, ang pwedeng maglagay sa atin into a vessel of honor ay ang Panginoon Jesucristo na. Dapat sa buhay niya, andun ang Panginoon. Kasi yun ang foundation ng pagbabago natin bilang isang tao. 2 Corinthians 5:17. Tama po ba ka? If any man be in Christ, he is a new creature. All things behold, all things are become new. Okay. Ito pong, huwag po kayo sabi ko, betadine lang po ito. Tubig and betadine. Ayan ha. Tubig at betadine. Nagpapakita po, ito yung kasalanan sa libutan na nagdodominate sa taong walang kasalanan. Ay, sa taong walang Panginoon sa buhay. O sometimes, ito yung mga worldly things na sometimes tumutokso mismo sa nakakilala na sa Panginoon. Kaya ang nangyayari tuloy, natutokso. Okay? Ito naman po, sumisimbolo sa isang tao na may Panginoon. Sabihin, anak ng Diyos. Nasa kanyang totoong foundation. Tunay na born again. Tingnan po ninyo kung ano yan. Tingnan po ninyo ang isang tao na wala sa Panginoon. Ito yung sin, ito yung kasalanan. Kung imimix ko dito, ano po nangyari sa kanya? Ano po nangyari? Sa tao na walang Panginoon. Ano nangyari? Nangitim. Bakit siya nangitim? Bakit siya na-contaminate ng sin? Yun. Huwag niyo kalimutan yung foundation. Walang Panginoong Jesucristo sa buhay. Tama ba? Amen, Benji. Okay. Wala kang matutulog ha? Walang pupunap. Hindi niyo makikita ang susunod na mangyayari. This is not the climax. Ito po yung tao na nagsasabi na siya ay truly born again, anak ng Diyos. At nandito yung kasalanan na halos tumutokso sa kanya. Pero tingnan niyo ang may Panginoon sa buhay. Clorox. Amen, Benji. Ano pong nangyari? Ang taong may Panginoon sa buhay, ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Clorox. Hindi siya pwedeng i-contaminate na ng kasalanan.
Because sabi ko nga sa inyo kanina, positionally speaking, once natanggapin natin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, ang tingin sa atin ng Panginoon, we are holy. And it is our part and it is our responsibility to live a holy life. Para hindi pa makontamina ng kasalanan. Now, if this is your life, ano nyo? Isa pa. Uy! Naging puti na. Walang lalapit dito, ha? Malalapit yung sikreto. It is an illustration. Na hindi ka magiging honor unto a vessel unto honor if Christ is not in your heart. At sa mga Christian, hindi ka magiging blessing sa iba. Hindi ka magiging vessel unto honor kung ikaw ay sinasabi mong Christian pero hindi namumuhay sa Panginoon. Useless ang sinasabihin. Because a true believer in Christ, a true Christian in Christ remains a vessel unto honor. Now, let's be serious today. Na-bless ba kayo sa message? Andito ka ba para sabihin sa Panginoon, Lord, forgive me. I want to be a vessel in our church. If you are that one, please come. Lumuhod sa Panginoon at ipanalangin sa Panginoon. Lord, this is panalangin mo kasi kung kinakausap ka ng Panginoon, huwag ka muna. Tatawagin ko po ang ating senior pastor, Pastor Ben.